This is for case number 2 naman na rational inequalities. So, ang case 2 na rational inequalities is that yung nasa right side na inequality natin ay hindi 0. So, it could be 1, positive 5, 10, ganyan. Ayan siya. Okay? So, ayun. So, whenever nakaka-encounter tayo ng ganon, ang gagawin natin is to move this to the left side para maging 0 na siya. So, kopyahin lang natin tong nasa left side. X plus 68 over x plus 8. Tapos, lipat natin si positive 5 sa kabila. So, that would become negative 5 is greater than or equal to 0. Okay? So, ayan. Naka-0 na siya. Ang next na natin gagawin is to multiply this sa denominator. So, that would be, kopyahin ko lang muna yung numerator ha. So, x plus 68, tapos multiply na natin to doon sa denominator. Negative 5 times x is negative 5x, and then positive 8 times negative 5 is negative 40. Tapos, kukopyahin na natin yung denominator natin, which is si x plus 8. So, ayan siya. Next, is-simplify na natin yung numerator. So, x minus 5x, that would become negative 4x. Tapos, 68 minus 40, that is positive 28. Tapos, again, kopyahin lang natin si denominator. So, ayan siya. So, dito sa part na to, lalagyan ko lang siya ng asterisk kasi dyan tayo magsasubstitute ng values mamaya para lang hindi tayo mawala. Okay, so nakarating na tayo sa part na simplified na siya at saka 0 na yung inequality natin. Gagawin na natin is to equate the numerator and the denominator separately to 0. So, dito muna tayo sa numerator. We have here negative 4x plus 28 is equal to 0. Tapos, ililipat natin si positive 28 sa kabila, so that would become negative 28. Okay, numerator yan. Tapos, dividing both sides by negative 4, x would become positive 7. Okay, so ayan siya. That's our numerator. Tapos, para naman sa denominator, we have here x plus 8 is equal to 0. Lilipat natin si positive 8 sa kabila, so that would become negative 8. So, nakuha na natin yung equated values natin. Ipa-plot na natin siya ngayon sa number line. So, ito, negative infinity, 0, tapos positive infinity. Ang una natin ipa-plot is yung denominator. Ang denominator natin ay si negative 8, and negative 8 is somewhere here. So, ayan siya, negative 8. Kapag magpa-plot tayo ng denominator, palagi siyang hollow. Okay, hollow circle. Dito naman sa numerator natin, ang numerator natin ay si positive 7. Okay, so ang positive 7 is somewhere here. Ayan siya. Ngayon, ang pag-plot naman niyan is nakadepende dito sa sign ng inequality. So, ang sign ng inequality natin is greater than or equal to, kaya magiging shaded na siya. So, ayan, shaded na siya. Ayan. So, okay na siya. Na-plot mo na silang dalawa. Gagawin mo, papaghiwalayin mo na yung mundo nila. So, meron silang mundo dyan. Meron din sila dito. Tsaka doon. Ayan. They have their own world. So, hindi sila bati-bati. Ayan, yung mga naka-red. Okay, may harang sila. So, okay na to. Ngayon, maghahanap na tayo ng values sa mga parts na yan. So, ibahin ko lang yung color. Dito sa first part na to, hanap tayo ng values within the range ng negative infinity to negative 8.
para di na tayo mahirapan, let's just go for negative 9. Tapos lagyan ko ng heart dito. Para lang alam natin. Tapos dito sa gitna, hanap tayo ng values from negative 8 to positive 7. Doon na lang tayo sa positive 1. Tapos lagyan ko ng heart dyan. Next is dito naman from positive 7 to positive infinity. Piliin na lang natin si positive 8. Okay, wag na kayo lumayo ng number para madali siyang i-compute. So, ayan na siya. Lahat ng mga naka-heart, ayan yung isa-substitute natin doon sa naka-asterisk. Okay. So, dito muna tayo sa 9. Negative 9. Negative 4x plus 28 over x plus 8. Tapos, substitute natin si negative 9 doon kay x. So, that would become negative 4 multiplied to negative 9 plus 28 over negative 9 plus 8. Wait, ayan. So, negative 9 times negative 4, that is positive 36 plus 28. Ayan. Over negative 9 plus 8. Tapos, 36 plus 28, that is positive 64 over negative 9 plus 8, that is negative 1. 64 divided by negative 1, that is negative 64. So, ibig sabihin yung nasa side na to, this part right here is negative. Okay, negative siya. Ito naman tayo sa naka-heart na 1. So, negative 4x plus 28 over x plus 8. Papalitan natin si x ng positive 1, so that would become negative 4 multiplied to positive 1 plus 28 over 1 plus 8. Negative 4 times 1, that is negative 4 plus 28 over 1 plus 8 is 9. Next, negative 4 plus 28 over 9, that is 24. Positive 24 over 9. Tapos 24 divided by 9 is just a decimal. Pero, alam natin na positive siya. Ibig sabihin, yung nasa gitna is positive. So, going back here, moving on, dito naman tayo sa naka-heart na si positive 8. So, that would become negative 4x plus 28 over x plus 8. Tapos, substitute natin si x. So, that would become 8 plus 28 over 8 plus 8. Tapos, negative 4 times positive 8, that is negative 32 plus 28 over 8 plus 8, that is 16. Then, negative 32 plus 28, that is negative 4 over 16. Tapos, kung i-divide natin siya, that would become negative 1/4. So, ibig sabihin, itong part na to is negative. Ayan, negative. So, nakuha mo na yung signs ng magkakaibang mundo. So, ang gagawin mo is, babalik ka dito sa equation mo. Ayan. Alam natin na itong nasa left side na to is greater than 5. Ibig sabihin, positive. Okay, positive siya. Ayan. So, babalik ka dito sa equation mo. Saan na siya? Ayan. Babalik ka dito sa equation mo. Pipiliin mo kung ano yung positive. Kasi positive yun nasa ano mo eh. Positive siya. Ayan o. So, ibig sabihin, since ito lang yung area ng positive side mo, at ang magkabila ang dulo ay si negative 8 at saka si positive 7,
ang interval notation mo na is si negative 8, tapos, ayan. Okay? So, half open interval to the left from point negative 8 to positive 7. So, ayan, ganyan lang siya. Okay. Dito naman tayo sa number 2, kuha tayo ng example. Let's say we have number 2 is x plus 12 over x plus 2 is greater than or equal to positive 2. Okay, so as you can see, greater than 0 pa rin siya. Kasi, yun naman yung focus nung case number 2. So, ang gagawin mo dito is, idilipat mo si positive 2 dun sa kabila. So, that would become x plus 12 over x plus 2 tapos minus 2 is greater than or equal to 0. Tapos, i-multiply na natin to doon sa denominator. So, that would become negative 2 times x is negative 2x. Negative 2 times positive 2 is positive 4. Tapos, copyan lang natin yung denominator. And, etong nasa right side. Tapos, isi-simplify lang natin siya. X minus 2x, that is negative x. 12 plus 4, that is positive 16. Ay, negative 4 pala siya dapat, negative 4. Sorry. Negative 4. Ayan. Huh?